Pwede pa ba kayong mabuntis kung kayo ay ligated na? Ang ligation ay isang klase ng permanent sterilization. Ito ay ginagawa kung kayo ay 100% sure na ayaw nyo nang magbuntis. Pwedeng lagyan lang ng clip, talian, putulan, o i-cauterize o sunugin ang parte ng inyong fallopian tubes. Kahit ano pa man dito, na-damage na rin ang inyong fallopian tubes. Ano lang ba ang mga options ninyo para mabuntis pagkatapos ninyong maligate? Pwede kayong operahan na tinatawag na tubal reversal o tubal reanastomosis. Tatanggalin ang damage na parte ng fallopian tubes at pinagdidikit ang mga healthy portions nito. Ginagawa ito kung kayo ay bata pa, kung less than 35 years old lang, kung maliit lang na parte ng fallopian tubes ang na-damage, at kung gusto niyo pa ng sobra pa sa isang anak. Kung wala kayong ibang sakit na dahilan ng infertility, kung wala rin problema ang inyong asawa sa kanyang sperm quantity at quality, mga 40 to 80% ang chance na mabuntis ulit, pero maghihintay pa hanggang gumaling ang inyong sugat. Sa tubal reversal surgery, dahil pwede magkaroon ng scarring o peklat sa loob ng fallopian tubes, may 7% chance na magkaroon ng ectopic pregnancy. Ang tubal reversal ay isang major operation na gumagamit ng microsurgery. Kahit anong operation ay may complications, kamukha ng bleeding, infection, injury sa mga organs na katabi nito, at may anesthesia complications din. Medyo mahal din ang procedure dahil gumagamit ng microsurgery. Ang gumagawa nito ay ang mga reproductive endocrinologists. Ang isa pang option para mabuntis kung kayo ay ligated na ay ang tinatawag na in vitro fertilization o IVF. Ito ay advisable kung kayo ay may edad na, kung nagmamadali na kayong mabuntis, at kung isang anak lang rin naman ang gusto ninyo. Sa in vitro fertilization, hindi kailangan mag-undergo ng major surgery o hindi kailangang maoperahan. Binibigyan ng mga gamot na pampaitlog ang isang babae at kukunin ang mga itlog na to gamit ng aspirating needle habang ino-ultrasound. Ilalagay ang sperm at egg sa isang dish para ma-fertilize ng sperm ang egg. Pagkatapos ng ilang araw, ang embryo ay itatransfer na sa matres. Medyo may kamahalan nga lang ang procedure. Ang gumagawa nito ay ang reproductive endocrinologist. Pag-uusapan ninyo ng inyong doktor kung anong pinakamagandang option para sa inyo.